Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan po ang lahat na tumayo. Ihanda po natin ating mga sarili sa paglapit natin sa ating Panginoon. Ang Diyos ay purihin ng lahat ng langit at lupa, maging karagat ay naroong nilikha. Ang lungsod ng Sion kanyang ililigtas, bayang nasa Luday muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang, ang lupain dooy aariing tunay. Magmamana nito'y yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos ang dooy titira. Mga awit 69 verses 34 to 36. Pagpalain po ang kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa kalakasan na patuloy na ibinibigay mo po sa amin. Salamat po sa kalakasang ito na maaari naming gawin upang purihin ka po at sambahin sa oras na ito. Panginoon, dinadalain ko rin po ang lahat ng mga tao na sasamba sa iyo sa oras na ito. Pagpalain mo rin po at kayo po ang patuloy na gumabay sa bawat isa sa amin. Sa amin pong pagsamba sa inyo, nawa ay maitaas po namin ang iyong pinakadakilang pangalan. At patuloy din dadalain ko rin po ang mga tao na iyo pong ilalagay sa lugar na ito sa iyong harapan, na nawa po ay puspusin po sila ng iyong kaluwalhatiang Panginoon, at nawa po ay daluyan sila na iyong mga pagpapala. Ganun din po ang lahat, Panginoon, na pupunta ng mga kapatid, ingatan mo po sila. At ganun din po ang lahat na nasa kanilang bahay na sasamba sa inyo. Nawa, Panginoon, na magkaisa kami sa pagsamba sa inyo, at patuloy, Panginoon, na ang pagpapala mo ang aming maranasan at maitaas namin, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan. Nawa po na bigyan mo po kami ng isip, ng puso, Panginoon, na sa pagsamba lamang sa inyo nakatuon. Salamat po, Ama. Lahat na ito ay aking dalangin sa matamis at maluwalhating pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Ng panibagong linggo na naman ang dumating. At handa na po ba tayo na magpuri sa Panginoon? Kaya ngayong umaga po, ating damhin ang presensya ng ating Panginoon. Tayo manahan sa pagsamba sa Kanya. Tayong lahat ay aawit. Pagkat ika'y mabuti,
tunay lang na nararapat sa Kanya ang pagsamba lahat sa sukdulang biyaya na ipinagkaloob niya sa atin. Nararapat lang na ibalik natin lahat sa Kanya. Atin siyang papurihan, awitan at sambahinan. Habang ikarapat-dapat, pagmumulan na
buhay na inalay mo. Maraming salamat sa kabutihan mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat. Nawa, Panginoon, tulungan niyo kami, Panginoon, sumunod sa kalooban mo, Panginoon. Na manatili, Panginoon, sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon. O Diyos, iyong dinggin, aming panalangin. Ang puso kong ito laging laan sa iyo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naisin nawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. Minsan pa, O Diyos, O Diyos, iyong tingin, aking panalangin. Ang puso kong ito laging laan sa iyo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naisin nawa ng aking
Okay. So, good morning. Ayan. Ipuin nyo yung katabi nyo. Ayan. Damahin nyo na, baka mamaya mawala yan. Ano? Para kasing ano yun, no? Itong mga huling araw natin, aware ba kayo sa social media? Di ba? Lalo na kapag ang pinag-uusapan ay yung mga gawain tungkol sa mga Christian group. Ewan ko kung familiar kayo sa isang vlogger na si Tetelestay. Ha? Okay. Familiar kayo? Okay. So, lagi niya itong sinasabi. Ang sabi niya, yung mga araw na ito ay talagang nagbabadya na malapit nang dumating ang Panginoon. Are you agree with that? Agree ba kayo doon? Na itong panahon natin ay nagsasabi, napakalapit nang dumating ng Panginoon. And then, ito rin ba ang inyong inaasahan? Yung pagdating ng Panginoon. Inaasahan nyo ba ito? Inaasahan nyo? Okay. Inaasahan natin. Habang kumakanta kanina, okay, nakita ko yung ilaw ng cross. Kulay blue. Pag pinag-uusapan ang kulay blue, ano nasa mind niyo? Heaven. Nasa alapaap. Di ba? Kasi nandun tayo sana eh. And then, nakadikit siya dun sa cross. So, very meaningful. Kasi, ang hinihintay natin ay magmumula saan? Sa langit. Bababa. Di ba? Actually, yung ating pag-uusapan ngayon ay inaasahan na ng marami. Inaasahan na ng marami. Lalo na kayo. Bakit ba tayo nagtsatsaga? Pupunta rito ng mas maaga, ng alas 8. O kaya mas maaga pa sa alas 8. Kasi inihahanda natin ang ating mga sarili. Saan? To meet up the Lord. Kasi nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin na walang oras ng pagdating ng Panginoon Di ba? Yung pagdating ng Panginoon na mula sa langit, walang oras na itinakda. So, anong dapat nating gawin? Sabi nga ng ating tagapagsalita, noong nakaraang linggo, dapat mag-ready na tayo. Di ba? Kaya lang ang nagiging problema, naghahanda nga ba tayo sa ating buhay? Inihahanda ba natin ang ating mga sarili sa pagdating ng Panginoon? O tayo yung mga Kristiyano na parang baliwala lang, chill-chill lang ang buhay. No? Gigising sa umaga, magbibihis, sisimba. Pero alam niyo mga kapatid, kung talagang tayo ay umaasa na darating na ang Panginoon, siguro magkukumahog tayo para ihanda ang ating mga sarili sa pagharap natin sa Panginoon. Ngayon, pag-usapan natin yung rapture. Yan. Sino dito yung alam yung rapture? Taas ng kamay. Yan. Yung medyo matatanda lang. Paano yung mga bata? Alam niyo yung rapture? Tingnan ko nga yung mga bata, yung mga kasing edad namin. Yung medyo mga teenager at saka yung middle adult. Sino nakakaalam ng rapture? Taas ng kamay. Si Ate Jeline. Ayan. Uy, middle age ka lang, no? Pastor? Oo nga. Bata pa wala si Pastor. Diba? Paano yung mga teens natin? Di ba? Alam nyo ba, yung salitang rapture, actually, hindi siya makikita sa Bible Sa salita na yon yung rapture. Di ba? Pero pinag-uusapan.
Di ba? At ito ay yung bahagi ng pagbabalik ng Panginoong Yesus. Actually, merong dalawang phase ang second coming. Di ba? Phase 1 at saka phase 2. Parang ano lang no? Parang village lang, may phase 1, may phase 2. Pero totoo yun. Merong dalawang uri ng second coming. Dalawang bahagi. So, yung phase 1, pag-usapan natin ngayon. Ano ba yung phase 1 na yan? So, tumayo tayong lahat. Tingnan natin, ano ba yun? Ha? Doon sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, magsimula tayo doon sa 15 hanggang 18. Ayan. So, sabay-sabay natin basahin yan, mga kapatid. So, begin. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitit pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titupunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Tayo'y manalangin na aming Diyos. Patuloy po kaming lumalapit sa inyo na sa mga ganito, bigyan mo po kami ng karunungan. Ikaw, O Banal na Espiritu, ang siyang lumukob po sa amin upang makita po namin, mahayag po sa amin ang mga katotohanan na nais mo pong dalhin sa amin. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng aming pong pagbubulay ng iyong mga salita. Tulungan mo po kami na ituon po namin ang mga aming isipan, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong mga salita. Sa inyo ang lahat ng kapurihan, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. So, pwede na tayo makaupo. So, marahil, ang iba dito, dahil matagal nang mananampalataya, alam na yung rapture. Kaya nga pinataas ko yung kamay ninyo. Di ba? Ulitin nga natin. Taas ng kamay ang nakakaalam ng salitang rapture. Okay. Yung hindi. Hindi. Di ba? Ayaw tumaas. Ano kayo? Di ba? Mahalaga na malaman natin ito. Yung salitang ito. Bakit? Kasi ito yung pinaka-aabang-abangan ng mga mananampalataya. Di ba? Parang habang kayo ay nanonood ng K-drama, di ba? Nanonood kayo ng mga series. Di ba? Hindi ba kayo natitrill na panoorin yung susunod? Kasi minsan na ano ako dyan no? Yung crash landing. Ayan. Na gusto mo isang episode lang. Pero dahil gusto mong mahayag yung susunod, umisa ka pa. Di ba? Gusto mong masundan yung isa pa, umisa ka pa uli. Hanggang sa inabot na ng alas 5 ng umaga. Ang pasok alas 6. Aray ko. Di ba? Kapag ang pinag-uusapan ay rapture, sa mga mananampalataya, mayroong thrill yan. Mayroong pananabik yan. Kasi hindi nagbibiro ang panahon. Kung seseryosohin natin yung mga aral na binanggit no mga nakaraan pang linggo, siguro, hindi tayo magpapatumpik-tumpik sa ating pananampalataya. Dahil sa pagharap natin sa Panginoon, ang titingnan niya ay yung kahandaan natin. Pero bakit nga ba may mga Kristiyano na
chill-chill lang. Hindi naghahanda. Kasi para sa kanya, hindi ko maunawaan. Ano ba ibig sabihin ng salitang rapture? Ano ba mangyayari diyan? So pag-usapan natin yung mga katotohanan about rapture. Okay? Na ang pinag-uusapan ay rapture of the church. Yeah. So hindi ito ang kukunin ng Diyos, yung church. Ang kukunin niya ay yung church mismo. Sino yung church na yon? Tayo. Yung mga mananampalataya. Yung mga tinawag ng Diyos in church na sa pagbabalik ng Panginoon, hindi niya ililigtas. Hindi siya mamamatay. Ang gagawin niya is kukunin niya ang mga mananampalataya. Alam niyo yung background ng 1 Thessalonians? No? Kung mababasa natin sa Book of Acts, ang Thessalonica kasi nasa modern modern nation ng Greece sa Macedonia. So ibig sabihin, yung mga mananampalataya dito, mas marami mga Gentiles, mga Hentil. And then yung last part ng chapter ng 1 Thessalonians, more on advice. Pinapaalalahanan ni Apostol Pablo yung mga mananampalataya na nasa Thessalonica na mamuhay bilang mga tunay na mananampalataya. Sabi sa devotion namin, kung kayo ay nakaugnay sa Panginoon, di ba? Hinanap ko si kapatid na aki no? Sa ubas, kayo ang sanga, di ba? Dapat yung buhay natin nakaugnay talaga doon sa tunay na puno. Ano? Yung ginagawa natin. So si Apostol Pablo, ito yung ganyang layunin. Kaya nga doon sa verse 1, hindi ko na po isinulat yan, ang sabi niya, sa chapter 4 ng 1 Thessalonians, pinapakiusap ko sa inyo, buksan niyo yung mga Bible niyo. Sino may hawak ng Bible? Ayan. Buksan natin. Baka mamaya hindi nyo na alam kung paano buksan ang inyong Bible. Sige, pagkakataon nyo na, buksan nyo na ang cellphone nyo. Buksan nyo na. Pero, Bible ang bubuksan, ha? Huwag kayong magbabrowse sa iba. Ayan, kita kayo ng katabi nyo. Pag nag-browse kayo. Okay? Ang sabi riyan, sa verse 1, mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ano ang sabi niya? Isang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya, sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. So ano ang sinabi ni Apostol Pablo? Siya ay nakikiusap sa mga mananampalataya sa Thessalonica na lalo pa nilang pagbutihin ang kanilang pamumuhay. Then, dun sa verse 2 and 7, ang sabi niya, sa verse 2, batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoon. Ang sabi diyon, mamuhay kayo ng mayroong kabanalan. Sa verse 3, ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Verse 7, ang sabi niya, tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan at hindi sa kahalayan. Diba? Kaya dun sa verse 9, ang sabi, pinakikiusapan ko kayo. Nakikiusap siya. Sa English kasi, ang ginamit is playing. Di ba? Nakikiusap. Parang ano naman no? Parang, bakit kailangan pa makiusap? Di ba? Parang sa panahon ngayon no? Nakikiusap yung mga leaders. Please naman.
Di ba? Please. Laging ganun no? Pero alam nyo, sa panahon talaga nila Apostol Pablo, nangyayari na yan. Hindi lang ngayon. Talagang, mayroon talagang mga mananampalataya, lalo na sa Thessalonica. Kasi ang Thessalonica, marami rito mga matatalino. Maraming mga pilosopo. Di ba? Akala nyo, ngayon lang maraming pilosopo. Maraming matatalino. Kahit noon, mas lalo itong mga tao na narito sa Thessalonica, mahilig sila sa mga debate. Di ba? Kaya ngayon, si Apostol Pablo, namamanhik siya sa mga mananampalataya. Ano sabi niya? Hindi na kailangang paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid. Yamang itinuro sa inyo ng Diyos kung papaano kayo mag-ibigan. Doon yan sa verse 9. Yung pakikiusap niya na yung pag-ibig nila sa kanilang kapwa mananampalataya. Verse 11, ang sabi ron, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, pag-ukulan ng sarili nilang gawain at hindi ang sa iba. Yan. Pagdating sa verse 13 hanggang 18, mayroong binanggit doon, but. Sabi roon, kita nyo, mayroong kagad income tax. Mayroong kagad but na ginamit. Value added tax. Di ba? Merong BUT. Ang sabi ron, ngunit, pagdating dun sa verse 13. So, ibig sabihin, yung pamumuhay, no, sa buhay natin, bilang mga mananampalataya, mayroong kaugnayan dun sa 13 to 18. So, yung 13 to 18, ang ibig sabihin niyan, yan yung pagdating ng Panginoon. Yung rapture. Di ba? Pero sabi ko nga sa inyo, hindi nyo makikita yung salitang rapture dyan. Pero mamaya, maunawaan natin. So, ano yung mga katotohanan na nakapaloob sa rapture? So, kung titingnan natin, yung naka-words na kulay dilaw, ano ang basa? Certainty. Ayan. Sa Tagalog ay katiyakan. So, ibig sabihin, yung rapture na mangyayari ay tiyak. Tiyak na darating. Di ba? So, sabi ko nga sa inyo, yung salitang rapture, hindi natin yan mababasa literally kahit sa anumang kasulatan. Halimbawa, yung salitang Trinity, hindi nyo rin mababasa yan eh. Pero yung ideolohiya, nandiyan. Yung ideology, yung kaalaman, yung ibig sabihin, naririyan. Di ba? So, kung titingnan natin sa kasulatan, yung rapture, makikita na yan sa Old Testament. Kilala nyo si Enoch. Si Enoch, yung taga dyan sa Kakanto. si Enoch pala. Di ba? Bibihira natin siyang pinag-aaralan. Sino nga ba si Enoch? Anak siya ni Jared. Tingnan nyo, may anak na kagad si Jared. Hindi pa nag-aasawa, may anak kagad no? Kung bubuksan natin yung Genesis chapter 5, para meron yata akong inilagay. No, Ted, slow down lang, slow down. Okay. Sa Genesis chapter 5, doon sa verse 18, ilagpas mo lang isa ka, Ted. Yan. Sige, yan. Ang inilagay ko diyan is verse 22 and 23. Kasi yan yung kwento ni Enoch, no? Pero kung titingnan natin yung mga nakaraang diyan na talata, okay? Ang tatay ni Enoch ay si Jared. Yan. Apelyido, wala po. No. Ang sabi na sa verse 18, si Jared ay 162 nang maging anak si Enoch.
162 nung ipinanganak si Enoch. Nabuhay pa siya ng 800. Ang sarap, no? Ilang dekada ang ilang taon. Kung ngayon yan, biro mo, 800 years, tuwing 100 years, meron kayong 100,000, di mayaman na rin kayo. Kaya lang, hindi tayo aabot ng ganito, no? Biruin nyo, at namatay siya sa gulang na 962. Si Jared yun, Si Jared. And then, sa verse 21, 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya si Matusalem. Ito, batang-bata. Batang-bata na nag-asawa, 65 taon. 65 years. Di ba? Batang-bata. Siya pinakabata Yeah. Si Enoch. And then, naging anak niya si Matusalem nung 65 years. And then, nabuhay pa siya ng 300 taon na lumipas. So, ilang taon siya? 365. 365. Di ba? And then, ano nangyari sa kanya? At sa buong panahong iyon, ay namuhay siyang kasama ng Diyos. Pagkatapos, ano nangyari? Nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Kaya si Enoch, buhay pa hanggang ngayon. Hindi dito sa lupa. Saan siya nabubuhay? Kapiling ng Diyos. So, ibig sabihin, rapture, meron na sa Old Testament. Merong mga lingkod ng Diyos na kinuha niya. Isinama niya sa kanyang piling. Di ba? Pero anong dahilan? Bakit siya kinuha ng Diyos? Kasi ang kinukuha daw ng Diyos ay yung mababait. Si Enoch, mabait. Dahil kasama niya ang Diyos, lumalakad siya na kasama niya ang Diyos. Hindi ibig sabihin na ito ang Diyos tapos lumalakad sila. Ang ibig sabihin, namumuhay siya na naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya dahil siya'y mabait, kinuha siya ng Diyos. Ilang taon siya nabuhay? 365. Matagal na rin, di ba? 365. Yung anak niya na si Matusalem, siya yung pinakamatanda. Kasi si Matusalem ay, 962 plus. Siya ang pinakamatanda na tao. Di ba? Tingnan natin si Elijah. Kilala niyo si Elijah? Si Elias. Di ba? Si Elias. Siya ay isang propeta na talagang kinilala. Kasi bakit? Siya yung humiling na magpababa ng apoy. Siya yung humiling na magpaulan. Siya yung binanggit ni Santiago. Di ba? Na si Elias. And then, alam nyo ba na si Elias hindi rin namatay? Kung babasahin natin, wala dyan Kung babasahin natin yung ikalawang hari, chapter 2, verse 11, ang sabi roon, nung kukunin na si Elias, mayroong karwahing apoy na bumaba at kinuha si Elias at dinala sa piling ng Diyos. At naiwan sino? Si Elisha. Ang dami mga Bible character dito, no? Si Elisha. Kilala niyo ba kung sino si Elisha? So, kasi sa kanya iniwan yung responsibility na maging propeta ng Diyos. At hinahanap ko kahapon kung papaano namatay si Elisha. Natapos ko po yung ikalawang hari at saka mga sumusunod, walang ipinakita doon. Pero sa traditional meron. Pero dito, doon pa lang sa Old Testament, makikita na natin na merong rapture. Di ba? Kinuha. Hindi sila nakaranas na matay. Di ba? Dito sa New Testament,
Ang sabi doon sa verse 17, ang sabi roon, pagkatapos, next slide tayo, Ted. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin saan? Sa alapaap. Ano yung alapaap? Alapaap. Yan, malalim na Tagalog no? Siguro yung mga kabataan dito, hindi masyadong alam. Alapaap. Himpapawid. Di ba? Sa himpapawid. So, dun siya. Kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. So, meron diyang binanggit na at ang natitira pa ay titipunin saan? Sa alapaap. Yan. Sa English translation, merong dalawang binanggit yan. Yung NASB at saka yung New King James Version, ang ginamit, si Brad. Yan. Doon sa NASB, ang sabi ron, then, we who are alive and remain will be caught up together. Ano sinabi? Caught up together. Di ba? With them in the clouds to meet the Lord in the air. And so, we shall always be with the Lord. So, dun sa New King James Version, ang ginamit, then we who are alive and remain shall be caught up together. So, ibig sabihin, yung dalawang mas malapit sa original translation, pareho sila ng pakahulugan. So, yung mga natira, okay, ay, sabi roon, ay kinuha, pinagsama-sama at kinuha. Okay. So, meron na kayong idea kung ano yung rapture. Di ba? So, ang rapture, ang sabi riyan, the word rapture means to caught up. Kinuha. Okay? Kinuha siya. And then, ito ay ginamit sa dalawang salitang Latin, hindi sa Griego, sa Latin. Ano? Kasi ito ay lumabas sa panahon ng mga church father. Okay, ang sabi riyan, sige Brad. So, dalawa, rapere at saka rapeo. So, rapere, which means to transport from one place to another. So, yung rapere, yung Latin word rapere, na ang ibig sabihin ay inalis, kinuha sa isang lugar at dinala sa ibang lugar. Okay? Then, the word rapeo, which means to snatching away. Pag sinabing snatch, ano? Inagaw. Di ba? Inagaw. Or caught up. So, ibig sabihin, yung rapture ay pagbabalik ng Diyos, ng Panginoong Yesus, to caught up the believers, the church. Yung mga mananampalataya. Yung iglesia. Di ba? Kukunin niya. So, ito yung first phase ng second coming. Bakit? Kasi ang Panginoong Yesus ay darating for the believers. Para sa mga mananampalataya. So, ano ang gagawin? Kukunin niya yung mga mananampalataya. Kukunin niya. Kukunin. Di ba? Mas malinaw nito doon sa Book of Matthew, chapter 24. Open your Bible doon sa Matthew 24, verse 40 to 41. Anong sabi riyan? Next slide tayo, Ted. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan.
kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. So, sabi doon, kukunin ang isa at iiwan, sino? Yung ikalawa. Okay. So, ano yung turo diyan? Ano yung tinuturo riyan? Kung bubuksan natin yung book of Matthew, chapter 24, ang pinag-uusapan diyan yung paghahalin tulad sa pagdating ng Panginoon tulad ng baha sa panahon ni Noe. Okay? So, kung titingnan natin, yung verse 37, ang sabi riyan, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha nung panahon ni Noe. Di ba? Ang sabi roon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namamalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Yung anak ng tao na binabanggit dito, si Jesus. Ang sabi roon, yung pagdating niya ay katulad ng pagdating ng baha sa panahon ni Noe. Bigla na darating. Yung mga tao, ano ginagawa? Nagiinuman, nagsasaya, di ba? Nag-aasawa. Masarap ba may buhay asawa? Masarap, di ba? Okay. Kasi kapag nag-aasawa, mayroong inuman. Inuman. Hindi, bakit? Pag may namatay, may inuman din naman. Di ba? Nagsasaya pa rin naman. O, madalas nga, kapag naglalamay, may inuman sa gabi. Di ba? Nagsasaya pa rin. So, pagdating ng Panginoon, pinalintulad. And then, dun sa verse 40, ano ang sinabi? Kukunin ng isa, iiwan ng ikalawa. Yeah. Ang binanggit doon, babae at lalaki. Pero alam nyo ba, na pag dumating ang Panginoong Yesus, sino ang kukunin niya? Yeah. At sino ang iiwan? Tanong ko sa inyo, sino ang kinuha at sino ang iniwan? Yung mga tao ba? Ang kinuha? O yung si Noah ang kinuha? Si Noah, di ba? Kasi kapag medyo malalim ang isipan ninyo, sino nga ba ang iniwan? Ang iniwan si Noah eh. Kasi sila iniligtas. Hindi, pero ang usapan dito, yung kinuha para iligtas at ilagay doon sa daong si Noah. At ang iniwan para mapahamak yung mga tao. Kasi sila yung Pero alam nyo, ang pagdating ng Panginoon, ang kukunin niya ay yung tunay na mga mananampalataya. Di ba? Yung totoong namuhay bilang mga Kristiyano. Pansinin nyo, kung babalikan nyo yung verse 17. Balik tayo dyan. Isa pa, balik, kapatid. Lumagpas lang, konti. Yan. No. Sa verse 17. 1 Thessalonians. Ang sabi doon, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira, sabi doon, tayo namang mga buhay pa at natitira, ay titipunin sa alapaap. Okay? At sasalubungin natin ang Panginoon sa himpapawid o sa alapaap. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailan paman. Yeah. So, ibig sabihin, kukunin tayo. Sino? Yung mga natira. Sino yung natira na yon? Generally, lahat ba ng mga taong natira na nabubuhay pa? Hindi po. Kasi ang focus dyan ni Apostol Pablo, yung mga believers na naging tapat sa Panginoon. Yung natitirang tapat. Yung natitirang namumuhay bilang mga mananampalataya ni Kristo. Paano kung hindi naging tapat? Iiwan kayo. Iiwan kayo.
Sino ang nakapanood dito nung yung Rapture? Di ba merong ipinapalabas sa TV yon? Di ba? Yung lagi kong kinekwento sa inyo. Nagpipirit yung pastor, tapos yung pastor ang naiwan. Yung pala, kasi anak siya ng pastor. And then, nagpastor siya dahil sa tulak ng kanyang tatay na pastor. Kaya si Jethro, ayokong itulak eh. Di ba? Naging pastor siya kasi tatay niya pastor. Eh, hindi pala siya tumanggap sa Panginoon. Pero maraming siyang verse na alam. Alam niya, mga doktrina. Pero yung kanyang relationship sa Diyos, wala. Pero dun sa movie na yon, naligtas pa rin siya. Kasi pumasok saan? Dun sa tribulation period. O, pag-usapan niyo yan sa linggo. Kasi yung mga maiiwan, papasok sa tribulation period. Alam niyo ang maganda sa rapture? Ang maganda sa rapture, hindi papasok ang mga mananampalataya sa paghihirap. Doon tayo saan? Doon sa ginhawa. Doon tayo, kukunin tayo ng Diyos eh. Alam niyo ba yung 7 years, di ba sa baba tribulation, may mangyayari doon sa 7 years sa taas. Mayroong kasiyahan doon, yung banquet. Naalala ko yung banquet namin nung young people pa kami. Napakasya talaga, ang daming pagkain. Di ba? Marami ding inumin. No? Napakasaya. Eh, piging dun sa taas. Di ba? Kaya ang sabi dun sa Book of Matthew at sa Revelation, mapalad ang mga nakasama sa piging na inimbitahan ng Panginoon. Biruin niyo yun, kasama kayo. O kung kayo ay hindi naging tapat, iwan tayo. Pero, sabi nga natin, habang hindi pa nangyayari, yung pagdating ng Panginoon, ano dapat natin gawin? Laging paulit-ulit na sinasabi yan, maghanda. Di ba? Be ready. Because ready or not, kung ikaw ay handa o hindi, ang rapture darating. Pero kung ikaw ay ready, handa ka, kahit ngayon dumating ang Panginoon, pwede kang humarap sa Kanya. Na pwede mong sabihin sa Kanya, Lord, nakahanda ako. Di ba? Pero paano kung hindi tayo nakahanda? Paano kung ang buhay natin sa harap ng Panginoon ngayon ay hindi maayos? Paano kung ang buhay natin ngayon sa harap ng Panginoon, malayo tayo sa Kanya? Paano kung ang buhay natin ay hindi tayo nagtitiwala sa ating Panginoong Hesus ng buhay natin? Paano kung ang buhay natin hindi pa rin natin sinuko sa Diyos? Kaya nga mga kapatid, laging sinasabi yan na mga lingkod ng Diyos. Even kami, lagi kami nagpapaalala. Maghanda tayo. Yung buhay. Unang-una, yung relationship natin sa Diyos. Dapat tama. Dapat nagtiwala na tayo sa Panginoong Hesus. Kasi yun yung ibig sabihin ng paghahanda eh. Isinuko natin ang ating buhay sa Panginoong Hesus. Di ba? Kaya nga anong sabi ron? I-accept mo siya bilang Savior. Tagapagligtas. Magtiwala ka na si Jesus ay tagapagligtas. Ano ang kasunod? Di ba? Magtiwala ka na si Jesus ay tagapagligtas at Panginoon. Bakit pinaghiwalay yung dalawa? Kasi hindi mo lang tinanggap si Jesus as Savior. Tinanggap mo siya as Lord. Kapag Lord mo siya, nagpapailalim ka sa kanyang kalooban. Pero kung hindi mo siya Lord, hindi ka nasa kanyang ilalim. Nasa ilalim ka ng iyong pinapanginoon, yung sarili mo. Kaya nga dapat, tiyakin natin na meron na ba akong relationship, tunay na relationship sa Panginoon para maging handa tayo. And then kung tayo ay meron tunay na relasyon sa Panginoon, tanungin natin ang ating mga sarili, ang buhay ko ba ngayon ay nakahanda
Ano ibig sabihin? Yung buhay ko ba ngayon ay nakatuon lagi sa nais ng Diyos? O yung buhay ko ngayon hiwalay sa Diyos? Kaya nga mga kapatid, kung malapit nang dumating ang Panginoong Yesus, ihanda na natin ating mga sarili. Para hindi sayang. Di ba? Hindi sayang na pagdating ng Panginoong Yesus, kukunin niya tayo dahil tayo ay naging tapat na lingkod ng Panginoon. Pangalawa, ang sabi riyan, tayong mga buhay. Pero hindi tayo ang una. Merong una daw. Okay? So anong pangalawa na katotohanan na makikita natin sa rapture? So kanina, ang sabi doon, yung certainty, yung katiyakan. Pangalawa, yung assurance. Yung kasiguraduhan. Di ba? Verse 15 and 16, ang sabi riyan, ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Okay? So anong itinuturo niyan? Ang sabi riyan, tayong mga nabubuhay pa sa ngayon, no? Kung dumating ang Panginoon, hindi tayo ang mauuna na bubuhayin. Sino raw ang unang bubuhayin? Yung mga namatay na nagtiwala sa Panginoon. Sila yung unang bubuhayin. Ha? Ano? No. Hindi mauna sa mga namatay na. Yan. Na ano ba? Di ba? Kundi, sabi ron, yung mga namatay na nanampalataya sa Panginoon, sila yung uunahin na buhay na muli. Okay. And then, verse 17, pagkatapos nun, tayo naman. Pero hindi na tayo bubuhay na muli. Buhay na tayo eh. So, anong gagawin sa atin? Bibigyan tayo ng isang bagong, yung resurrected body. Katulad ng mga namatay na. Pero ano yung assurance na ipinapakita dito? Verse 16, ang sabi ron, sa araw na iyon, ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Okay. So, malinaw yun. Anong sabi? Sa araw na marinig nila ang tinig ng arkanghel, okay, at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. Kasi yung tunog ng trumpeta ng Diyos, yung magbabadya na mayroong paparating. Nakapanood na ba kayo ng mga movie na yung may mga kastilyo, yung kaharian? Kasi ang alam kong kastilyo dito, nandito eh. Di ba? Di ba? Kapag dadarating ang hari, ano naririnig nyo? Ting, ting, ling! Di ba? Yung trumpet. Di ba? Kasi merong dumarating na marangal na tao. And then, pagdating ng Panginoon, maririnig nyo yung trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Di ba? Mas malinaw yan doon sa verse 13 to 14. Bakit niya sinabi yan ni Apostol Pablo? Nabubuhayin muli yung mga patay. Kasi alam nyo, sa Thessalonica, mayroon pang mga mananampalataya na hindi naniniwala na yung mga namatay ay bubuhayin muli. Ang sabi niya dun sa verse 13, next slide tayo, Ted. Next pa. Ang sabi riyan, actually,
Ito na lang sa verse 13. Parang nakalimutan ko kasi wala tayong internet. Di ba? Okay. Walang converge. Okay. Converge. Wala po tayong, hindi po tayo naka-live, pero live na live po kayo, di ba? Okay. Sa verse 13, ang sabi rito, nais ni Apostol Pablo na malaman nila ang katotohanan tungkol sa mga namatay na hindi sila magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Wala pala dyan sa ano ko. Ang sabi roon, sa verse 13, mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. So ano yung ibig sabihin ni Apostol Pablo doon sa 15 and 16, yung pagbuhay sa mga namatay? Kasi mayroong mga mananampalataya, nagdadalamhati sila. Kasi ang alam nila, walang kabilang buhay, walang pagkabuhay. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, para hindi kayo magdalamhati, itinuturo namin ito sa inyo. Kaya merong verse 15 and 16. And then, dun sa verse 14, ang sabi roon, naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nanalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Then, pasok ng verse 15, yung pagkabuhay na muli. So, ibig sabihin, kahit yung mga namatay na mga mananampalataya, sigurado sila. Di ba? Kaya sabi ni Apostol Pablo, no need to cry. Kasi alam natin na sa huling panahon, pagdating ng Panginoon, bubuhayin sila muli. Di ba? Kasi merong assurance. Ang sabi rito, isasama sila sa piling ng Diyos pagkatapos na sila ay buhayin muli. Kasi ang confirmation dito, yung pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus. Yung nangyari sa Panginoong Hesus nung siya ay inilibing at namatay, inilibing at nabuhay na muli. At umakyat sa langit. At nang umakyat sa langit, siya yung babalik. Pero pagbabalik niya, ano yung unang phase? Sa alapaap. Kasi yun yung rapture. Kukunin niya yung mga tunay na mananampalataya. Kaya dun sa verse 17, pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin niya sa alapaap. So kung titingnan natin, ang sabi riyan, titipunin niya sa alapaap. So ibig sabihin, yung second coming na first phase, hindi yan dediretso sa lupa. Kasi malinaw eh. Malinaw dyan na magmimit. Sino yung magmimit? Sino yung magtatagpo sa himpapawid? Si Jesus na mula sa langit at yung mga believers, dead, o maging yung mga buhay, nananampalataya sa Panginoon. And then, ang kasunod dyan, ang sasabi, makakapiling natin siya magpakailanpaman. So, ibig sabihin, rapture ay pagdating ng Panginoong Hesus para sa mga mananampalataya. Kukunin niya, di ba? Ang sabi riyan, caught up together, and then, ang sabi riyan, isasama niya kung nasaan man siya. Yan. Nasaan ba ang Panginoon? Saan niya ba tayo isasama? Yan. Kaya kasi sabi nun, isasama niya, saan dadalhin? Wala pa namang new heaven and new earth. Alam niyo, minsan kasi masyado tayong nagja-jump sa, saan dadalhin ng Panginoon? Di ba? Meron kaming professor kapag tinanong namin alam niyo ang sagot ng professor namin, kapag hindi niya masagot, tanong na lang natin kay Jesus pagdating natin doon. Pero ang linaw ng Bible nasaan ba ang Panginoon? Ang sabi roon, mula sa langit, from heaven. Di ba?
Alam nyo ba na mayroong ilang heaven? Ilan ang heaven natin? 9? May cloud 9 eh. sa ibang religion, 7. May 6. So, ang tinuturo natin, 3. Di ba? Oo. Himpapawid, di ba? And then, yung kalawakan, yung kung saan naroroon yung heavenly bodies. And then, yung third heaven, yun yung kingdom of God. Di ba? O saan tayo dadalhin? Sa kingdom of God. Eh, wala pa naman eh. Di ba? Sabi, wala pa naman, hindi pa bumababa. Kumpleto na yon, nandun. Yung kaharian ng Diyos. Kaya nga bababa eh. Di ba? Gamitin natin yung isipan natin. Kaya nga bababa eh. Eh kasi sabi sa John 14 eh, aakyat ang Panginoong Hesus at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Alam nyo, minsan, magbasa-basa din minsan eh. Di ba? Ano ba sinabi ng Panginoong Hesus? Doon sa John 14. Kasi, ang tanong ng mga saan siya pupunta? Di ba? At ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Ano ang sabi niya? Sa John 14. Ang sabi niya roon, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos, at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama, anong sabi? Sa bahay ng aking Ama. Ang ginamit is bahay. Di ba? So kapag nag-aral tayo, yung bahay ng Ama is yung kanyang kaharian. Yung kaharian ng Diyos. Ang sabi ron, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Anong sabi? Maraming silid. Ang sabi nila, ang dami ng silid doon. Ilang kaya? No? So, pinaliwanag ng literal. No? Okay. Ang sabi niya, kung hindi magkagayon, di ba? Kung hindi magkagayon, ang sabi ron, paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Yung ibang kaisipan, ang sabi ron, aakyat si Jesus sa langit, ipaghahanda niya tayo ng matitirhan. Hindi. Ang sabi doon, kung hindi magkagayon, kung walang bahay ang Ama doon sa langit, at kung walang kwarto doon, aakyat ako, ipaghahanda ko kayo. Yun yung ibig sabihin nun. Pero kung ang bahay ng Ama ay nakahanda na, kasi handa na yung kanyang kaharian eh. Kasi kapag dating doon sa Revelation eh, di ba, ang kaharian ng Diyos ay bababa tulad ng isang banal na lungsod. Kaya gawa na. So, ibig sabihin, yung kaharian ng Diyos, gawa na yun. Kaya kapag nangyari yung rapture, doon niya tayo isasama. Di ba? Napakalinaw nun. Kaya lang minsan, bakit hindi natin maunawaan? Di ba? Bakit may mga Kristiyano na nanatili pa rin doon sa malayong relasyon sa Diyos? Kasi hindi niya pinagkatiwalaan ng Diyos. Dahil kung alam niya ang lahat ng katotohanan na mula sa Panginoon, hindi siya magwawalang bahala. Kung alam natin ang salitang rapture, hindi tayo magwawalang bahala. Diba, mamaya nga, dumating ang Panginoon. Anong sabi ron? Kukunin ng isa at iiwan ng isa. Kaya ang tanong dito mga kapatid, handa ba kayo sa pagdating ng Panginoon? So, meron pa. Meron pang panahon. Sabi ng ibang mga manunulat, kaya nababalam ang pagdating ng Panginoon. Ang inaalala niya, ikaw. Tayo. Kasi hindi pa tayo handa. Pero ready or not, darating ang Panginoon. Pero mas maganda kung nakahanda tayo. Di ba? Ang sarap siguro na parehas nakita, si Caitlyn lumilipad din.
Di ba? Kasi meron akong picture na pinakita dyan, lumilipad eh. Di ba? Yan daw yung pagkakataon, ano yung kanta ni Jordan? Alam mo yun eh. I believe I can fly. Di ba? Kasi yun yung rapture eh. Yun yung pagkakataon na makikita natin yung ating sarili na lumilipad sa alapaap. Wow! Di ba? O kasama ko si Nico. Di ba? Si Cyrus. Nakasamang umakyat papunta sa langit. Imimit ang Panginoon. Naalala ko yung isang kaklase ko, naniniwala din siya sa rapture. Na ang sabi niya, bro, pag rapture na, alam ko namang kasama kayo. Parang ako hindi ako tiyak. Kasi alam niya na ang kukunin ng Panginoon yung mga naging tapat. Parang sa sarili niya hindi siya tapat. Ang sabi niya, bro, pag umakyat ka na, hahawak ako sa paa mo. Kilala ni Kautid na Joji yan. Kasi kami yun, magkakatropa na yon. Sasabit ako sa iyo. Di ba? Pero parang hindi, pwede ba sumabit? Hindi ka makakasabit. Kasi ang pagdating ng Panginoon, for individual. Although the church. Di ba? Haharap tayo sa Panginoon individually. Haharap tayo sa Panginoon na dala yung ating pananampalataya. At kung tayo ay tunay na mayroong pananampalataya sa Panginoon at naging tapat tayo sa Kanya, kasama tayo. Pero hindi tayo pwedeng sumabit at makisama sa iba. Ipaalala din natin yan sa ating mga anak. Pagdating ng Panginoon, hindi ka pwedeng dahil pastor tatay mo, makakahawa ka sa paa ng tatay mo. Di ba? Kasi haharap tayo sa Panginoon individual. Kaya dapat maging handa tayo sa ating buhay. Di ba? Kaya nga, kung alam natin na malapit nang dumating ang Panginoon, mga nanay, gisingin nyo ang mga tatay. Mga tatay, gisingin nyo ang mga nanay. Mga anak, gisingin nyo ang mga nanay at tatay nyo, ha? Baka natutulog. Mga nanay at tatay, gisingin nyo ang mga anak nyo. Baka kayo nasa langit, yung mga anak nyo nasa impyerno. Hindi nagbibiro ang katotohanan ito. Mas maganda na sama-sama tayo. Biruin nyo, magkikita-kita tayo doon sa langit. Di ba? Napakasaya nun. Kahit hindi na tayo magkakakilala doon. Pero kasi meron nagsabi, magkakakilala pa ba tayo doon? Ano naman, kilala natin si Jesus eh. Hindi magkakakilala tayo doon. Kaya lang wala nang, huy, asawa kita. Hindi na ganun. Hindi na ganun. Kundi magkakapatid na sa Panginoon. Biruin niyo yun. At doon, kapiling natin ang Diyos. Anong sabi? Magpakailanman. Yun yung maganda roon. Kaya kung ikaw ay tapat sa Panginoon, ikaw ay nakahanda sa Panginoon may forever. Tumayo tayong lahat. Aming Diyos, marami pong salamat sa iyong mga salita na siyang nagbibigay sa amin ng katiyakan, ng kasiguraduhan na sa iyong pagdating ay isasama mo po kami sa iyong kaharian. Sapagkat ikaw ang siyang may sabi nito, Panginoon. Kung kami ay tunay na sasampalataya sa inyo, magtitiwala sa inyo, isusuko ang aming mga buhay sa inyo, at susundin ang iyong kalooban
sa aming buhay. Ito yung masasabi namin, Panginoon, na handang-handa po kami na humarap sa iyong pagbabalik. Maraming salamat, Ama, sapagkat hindi mo po kami pinababayaan na kami ay tunay na mapalayo sa inyo. Bagkus lagi mo pong ipinararanas sa amin, ipinapaalala sa amin ang iyong mga salita na dapat paghandaan namin ang iyong pagbabalik. Panginoon, kung meron mang mga kapatid na malayo sa iyo ngayon, Panginoon, ikaw po yung mangusap sa kanilang buhay. Tulungan mo po sila na ang kanilang buhay ay muli nilang ibalik yung sigla po nila, Panginoon, sa inyo. Yung init ng kanilang paglilingkod, ibalik mo po ito, Panginoon, sapagkat ikaw may sabi na kung kami ay mananatili sa inyo, kami iyong kukunin at isasama sa iyong kaharian. Lord, kung mayroong mga kapatid na hindi pa tunay na nagtitiwala sa inyo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, Lord, tulungan mo po sila na maging malinaw sa kanilang isipan na ang kanilang tunay na kaugnayan sa inyo, yung kanilang tunay na pagtitiwala sa inyo, na ikaw yung kanilang Panginoon, ikaw yung kanilang tagapagligtas, ay gumawa sa kanilang mga buhay upang sa gayon, Panginoon, maranasan din nila ang katiyakan, ang kasiguruhan na sila ay iyong ipagsasama, Panginoon. Aming Ama, tulungan mo po kami, ang bawat isa po sa amin, na habang kami ay namumuhay sa inyo, makita mo po sa amin, Panginoon, ang pananatili namin sa inyo. Yung buhay na kaaya-aya, yung buhay na nakaugnay sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Ibinabalik po namin lahat ng kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po sa Diyos sa kanyang mga salita na nakakatiyak tayo at sigurado tayo na makakasama niya sa kanyang pagbabalik. Ang ngayon at dumako tayo sa ating pagkakaloob muli at basahin natin yung sa Filipos, Kabanata 4, mga talatang 18 at 19. Sinasabi dito, ang liham na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hati ni Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Isang tanong lang gusto kong iwan sa atin. At tayo din naman makakasagot nun. Sa ating pagbibigay, generously, pinagkulang ba tayo ng Diyos? Minsan, hindi man tayo nakakapagbigay pero hindi tayo pinagkukulang ng Diyos. Pero dito sa mga talatang to, yung katotohanan dito, yung mga taga-Philippians kasi, talagang generous sila sa pagbibigay. Kanina sila nagbibigay kay Pablo kasi tinulungan nila si Pablo dahil nakakulong si Pablo Yung suporta niya, yung tulong nila kay Pablo, talagang sabi ni Pablo dito, mabangong handog sa Diyos. Mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. 'Di ba? Napakagandang yung attitude nila towards sa giving nila. Kasi hindi lang naman kay Pablo sila nagbibigay kundi sa Diyos Tumutulong sila sa lingkod ng Diyos at ito'y magandang handog, mabangong handog sa harap ng Diyos. So sa ating pagbibigay,
ang Diyos tumitingin sa puso. Ang Diyos tumitingin sa puso at kung alam niyan, tapat tayo sa pagbibigay. Yung promise do sa verse 19 na yung hindi na uubos na kayamanan ng Diyos, yung ibibigay sa atin. So, yung promise na to, hindi to para sa lahat eh. Ang promise na to sa mga taong sumusunod sa Panginoon. Sa mga taong, di ba, yung ano yung sa Philippians nga, kasi yung context nito sa Philippians, yung about sa generous giving nila. So, hindi to palakihan ng bigay, it's about our heart towards giving. Kasi yung mga Pilipos na to, yung mga taga-Philippians, nagbibigay sila hindi lang para tumulong. Nagbibigay sila kasi nagtitiwala sila na ang Diyos ay kaya magkaloob ng mga pangangailangan nila. So sa ating pagbibigay, ito yung part ng worship natin and part ng pagtitiwala natin sa Diyos. Lord, ito yung bibigay ko. Kayo na po bahalang gumamit ito para sa inyong kalooban. Nakikita ng Diyos ang puso natin at tayo magbigay na merong kagalakan na walang sama ng loob or walang hindi napipilitan. Nagbibigay tayo kasi ang Diyos ay karapat-dapat sa mga binibigay natin. At ipanalangin natin ngayon yung mga kaloob na ating malilikom. Sama-sama tayong manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat Lord. Dahil tunay Lord na kayo yung nagkakaloob ng mga pangailangan namin. Hindi na uubos yung kayamanan niyo Lord. Bagamat dito sa mundong ito, yung mga bagay na meron kami Lord, temporary lang Lord. Pero Lord, yung kaya niyo ibigay sa amin Panginoon will lead to eternity. Kaya tulungan niyo kami Panginoon sa aming pagbibigay na ayusin niyo yung puso namin Lord. Kung kami man hirap Lord na magbigay, turuan niyo kami Lord na magbigay kasi ito yung part din ng worship namin Panginoon at part ng pagtitiwala namin sa inyo na kayo ay ang Diyos na nagkakaloob ng lahat ng bagay, lahat ng pangangailangan namin. Hindi kayo nagkukulang Panginoon kasi kayo yung dakila naming pastol. At kami ang mga tupa niyo, Panginoon. Kaya maraming salamat dahil tunay, Lord, na napakabuti niyo sa bawat isa sa amin. Na kayo nakakita, Lord, ng puso namin, Lord. Kaya align our hearts, Panginoon, sa kalooban mo. At turuan niyo kami, Lord, na laging sumunod, Panginoon, sa inyo. Ano man, Panginoon, yung aming sitwasyon, ano man, Panginoon, yung aming mga iniisip, alalahanin, Panginoon. Kayo yung nakakaunawa, Panginoon, na aming mga puso't isipan. Kaya turuan niyo kami, Panginoon, na magtiwala sa inyo. Sa pamamagitan na aming pagbibigay, itong mga kaloob na to, Lord, gamitin mo, Panginoon, para sa ikalalago ng inyong gawain sa lugar na to. Na marami pa, Panginoon, tao na makarinig ng mga salita mo at marami pa mga tao, Lord, yung matulungan sa pamamagitan ng mga kaloob na to. So, kaya maraming salamat sa mga tao magbibigay at tulungan nyo kami, Panginoon, na maging able, Lord, na magbigay kasi kayo yung nagpo-provide ng lahat. Alam nyo, Panginoon, yung mga pangailangan namin, kaya sa inyo lang namin pinagkakatiwala ito. And salamat, Panginoon, give us a cheerful heart as we give. And bless everyone, Panginoon, sa lugar na to. Sa iyo lang namin pinagkakatiwala po lahat at binabalik namin ang pinakamataas na papuri at pasalamat sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen. Habang nililikom po ang mga kaloob, tayo po ay muling umawit. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay pagarian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa ba ang maihandog ko
sa buhay kong nanggaling sa'yo. Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinurong kong yaman, ito hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Sa buhay kong nanggaling sa'yo, kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinurong kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinurong kong ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat. Bigay ko ang lahat sa'yo. Dumako tayo sa ating ikalawang gawain, ang banal na hapunan. Ang gawain ito ay isang tamtim na pagpahayag natin ng kamatayan at muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Sa pag-aalala natin sa gandang loob ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mabiyayang pagkapatawad sa ating mga kasalanan. Hindi natin ito ginagawa dahil gusto nating sundin ang isang tradisyonal na ginagawa natin, kundi ito ay isang pagsunod sa utos na ginawa ng ating Panginoon. Hindi rin ito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sumasalamin ito ng isang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ito ay isa ring pagpapahalaga ng pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. At ang mga apostol ay nagbabala patungkol sa mga kapatid na hindi nagiging tapat at hindi maliwanag sa kanila ang pagtanggap at pag-inom ng mga simbolo ng katawan at dugo. Sapagkat kung hindi hayag sa atin ang ibig sabihin kung bakit natin ginagawa
ang gawain ito ay nagiging isang kasalanan ito sa harap ng Panginoon. Kaya nga dapat nating saliksikin ang ating mga sarili upang ating matiyak ng buong puso na mayroong kamalayan na tayo ay karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Kaya sumandali tayong manalangin sa harap ng Panginoon at hilingin sa Panginoon ang kanyang pagpapatawad sa bawat isa sa atin. Aming Diyos, narito po kami sa inyong harapan. Kung meron ka pong nakita na hindi karapat-dapat sa aming mga buhay, linisin mo po kami upang sa aming pagtanggap sa mga elemento na iyong ginawa na siya nagpapahiwatig ng iyong kamatayan at kung papaano po ibinigay ang iyong buhay para sa amin, ay tunay na maging totoo ito sa aming mga buhay. Aming Diyos, tulungan mo po kami na maging karapat-dapat sa pagtanggap sa mga elementong ito. Sa inyo ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tawagin natin ang ating mga kapatid. Tinapay ng buhay, kunin mo
Tumayo po tayong lahat. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus ng gabing siya ay pagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piras ito at sinabi, ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Kaya hindi naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, ay gawin niyo bilang pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Manalangin po tayo, aming Diyos. Marami pong salamat sa iyong buhay na ibinigay sa amin upang kami ay magkaroon ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at magkaroon ng katiyakan sa iyong pagliligtas sa muli mong pagparito. At ngayon, naway sumayinyong lahat ang pagpapala, biyaya ng ating Diyos Ama at ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus at ang pag-iingat ng Banal na Espiritu mula ngayon magpakailanpaman siya nawa. Amen. Magandang tanghali mga kapatid, makaupo muna tayo. So, meron po tayong Sunday School pagkatapos po ng